picture ko. SpongeBob ba to? SpongeBob. Patrick. One piece. Nagkakahalaga ng $1,000 US. Ito. 1,000? Oo, yan nasa ibabaw ng bottle. Adult size na po yan. Adult? Yes, hindi na lumalaki ganyan na siya. So, bali na discovery yan kasi dumikit sa mas malaking size ng isang shell. From Balikasag Island, which is still part of mga lola-lola natin, daming mga pearl. Pero until now, nagtitrend pa rin siya. Kasi yun talaga ang ano dati, no? Pearls. Kumbaga, if you have pearls noon, ang yaman-yaman. Si pearl, years talaga yan bago mabuo. Ito naman yung tinatawag natin, na itabi ko lang to. Ito naman yung tinatawag natin na freshwater pearl or cultured. Ito, dalawa. Yan yung mga pina-farm, ilaalagaan. Dito na side, itong freshwater na to, months yan, like 5 months, 7 months, yan po yung common na ginagawa ng mga... Yes. Yun yung mga pina-farm. Kumbaga, if you want cheaper, sa cultured, pero mga real pearls. Yes. Unlike dun sa tinatawag natin na South Sea, talagang malayo yung difference ng presyo. Pero may mga fresh water talaga na mahal. Kasi, how do we know na if distinguish na saan dito ang South Sea of a cultured? Madali lang yan. Pag maganda yung bilog ng pearl, tsaka may mga dense or fish bites, it means South Sea yan. Pero pag pearl na pa-flat, katulad nito, tsaka may mga may lines katulad nito, fresh water yan. Kung wala siyang ganito, may iba madami pa yan eh. Kung wala siyang ganito, basta as long as pearl na pa-flat siya, Yung culture. and then, ginagawa nila para malaman na tunay siya na pearl. Pag irarab mo yung both pearl, magpa-powder yan. Yung gagawin niyo po, pupunasan yan, babalik sa dati, na walang gasgas. Means tunay siya na pearl. Bale, sa lahat ng collection na may-ari nitong museum, ito yung pinaka-rare sa lahat. Ito yung shell na to from Balut Island, Davao, sa Mindanao po. So yung shell na yan, nakuha sa lalim na 250 meters at nagkakahalaga ng $150,000 pesos. 150,000 pesos. Yung shell na yan, ma'am, kasi as I said earlier, na nasa malalim na parte ng dagat. Usually po, pag mga ganun na klase na shell, ginagamitan po yun ng tangle net o lambat. Kasi hindi kaya ng diver. So, it's like that. So, ito po lahat, capable mag-produce ng white pearl, same as the other side. Sige, go ahead lang. White. I'll feature you in the vlog. Also known as the fastest swimming shell. So, yung first submarine na tinatawag po na Nautilus 1, dito naka-base sa shell na to. So, pag ikakat yun into half, yung nasa gitna, ang tawag po dyan, chamber Nautilus. Kasi para siyang propeller ng submarine. Lumulutang po yan sa surface ng dagat. Unlike other shells na gumagapa. Mga living fossil. Preserve nila.